Mabaho ba ang aso mo? Ito ang tanong ni Suba. Sabi, Doc, need ko po ng help. Yung dog ko kasi kahit na naligo na isang araw lang po, amoy malansa pa rin po siya, mabaho. Pa-advise po, wala po kasi akong pang vet daw, sabi niya. Okay, advisean ko po kayo, no? Kasi naging experience din po naman yan. And dahil nga sa Manalo Canine, we need our dogs to be very odor free, lalo na yung mga naka-deploy naming mga dogs sa mga hotels, like noon sa Okada, Soler, yan, medyo mga sensitibo yung mga tao dyan, mga high-end yung mga taong nagpupunta dyan, mga VIP, hindi pwede makaamoy ng mabaho yan. Ganon ko silang kaselan. Kaya, naging na rin namin to, naging goal namin na mawala yung mga amoy sa mga aso namin. I-share ko rin sa inyo yung naging solutions namin. Okay. Ang isa sa pinaka-common na problema kung bakit after a bath lang tapos the next day o mamaya-maya lang ay mabaho na kagad yung aso, ay maaari po kasing hindi nyo natutuyo agad. Okay, kasi pagka hindi nyo tinuyo agad, yung balat ng aso, nababad siya sa tubig o kaya yung kulungan niya or yung lugar niya basa-basa after yung bath, tapos nababad siya doon, mas mabaho pa po talaga yung aso kasi meron pong normal bacteria, no, yung balat ng mga aso para yun talaga yung nila, yung normal na flora and fauna na tinatawag. Kapag yun ay laging basa, nagkakos yun ng mga infection sa skin, nagkakos ng doggy smell na tinatawag at mangangamoy talaga yung aso nyo kaagad. Pero kung ang ginawa nyo ay tinowel dry nyo kaagad, no? Para mawala yung moisture, tapos hair blower nyo pa para talagang tuyong-tuyo siya, tapos ilagay nyo siya sa lugar na hindi talaga siya mababasa ulit, malamang sa hindi ay mawawala na yung amoy na yon. Lalo na ito po yung dinevelop ko over the years, no? Ito yung ginagamit namin sa mga dogs namin kaya hindi sila bumabaho kagad. Yung Super Dog Soap, available po yan sa ating Shopee, Lazada, TikTok shop, no? Comment na lang kayo or PM kayo sa amin kung gusto nyo malaman yung mga links kung saan po yung mga legit shop na makabili kayo nito. So itong mga products po na ito ay ina-address na lahat ng mga bacteria, fungus. Ayan, fungus, napakabaho po niyan kapag ma-infect po yung aso ninyo. Nandito na po sa Super Dog Soap yung mga sangkap na mag-aalis po. Ayan, kailangan yung Super Dog Soap, may parang may depression siya na Super Dog nakasulat. Ito po yung kulay ng red na Super Dog Soap. Pag binuksan nyo naman yung black, ito po yung ma-recommend ko, yung red or yung black. Ayan, black naman po yung makikita nyo sa loob. Ganito yung laman niya. May plastic pa to sa loob para hindi mag-dry out yung soap agad. So, ito pong mga soaps po natin na ito, meron din kasi tayo for puppies, no? Para sa mga medyo delikado yung balat. Meron din tayong ibang mga variants pa. Pero itong soap po kasi nito, meron itong biosulfur na nagbabind doon sa mga fungal filaments na para mamatay sila. Meron din po itong neem extract, meron itong Madre de Cacao extract, no? Maganda yung pag-extract natin doon. Very special yung process na ginagamit natin. And meron tong base na coconut oil. And meron din siyang, natural tawas. Ayun, secret ingredient yun. No? Ang ganda ng natural tawas. Hindi talaga babaho yung aso ninyo agad-agad. Pag ito yung gagamitin. Huwag yung gagamit ng mga tawas soap na hindi natural. Yung mga synthetic tawas soap. Kasi po pumapasok sa bloodstream yung aluminum compound nun. Anyway, ito po yung gamitin ninyo, no? Lalo na kung may mga rashes yung aso nyo or may mga skin lesions, may mga hot spots, mga bilog-bilog na walang balahibo. Ayan, mga infected po yan, malamang, no? So, what you want to do is to bathe your dog with this pag mainit yung panahon. Tapos, wag nyo munang babanlawan for 10 minutes. Banlawan nyo after 10 minutes na. And sigurado, na matay ang 99%, yung sabi nila 99% ng mga viruses, mga fungus, etc. Pero po dito sa Super Dog Soap natin, mas malawak yung effect nito kasi hindi lang bacteria ang pinapatay niya, kundi nga pati nga mga fungus, viruses, and pinapatibay niya yung balat ng aso para mas healthy yung balat, mas sturdy, mas matibay. Hindi basta pinapasok ng mga mikrobyo because of the coconut oil na ingredient niya. So keep your dog clean all the time, no? Ito pa,
Kapag ka po kasi ang aso ninyo ay laging nakahiga sa ihi niya or nasa maliit na cage, no, nahihiga niya yung ihi niya o nasasagi niya yung dumi niya, kapag ka tumatakbo-takbo siya sa loob ng cage, no, may mga dogs na ganyan, o natatapakan nila, syempre yung pagtapak nila sa dumi nila or sa ihi nila sa floor, kahit natuyo na yan ng konti, tapos kakamot sila using their paws, di ba? Syempre, buong katawan na ng aso ninyo yung mga ngamoy at babaho kapag ka ganon. Another reason din kung bakit bumabaho agad yung aso is the food that they eat. Baka po pinapakain ninyo ng mga food na nagko-cause ng bad odor. Pwede niyo pong i-check yung mga nagko-cause ng bad odor. May mga dogs kasi na very hypersensitive sa ilang mga food ingredients. Mas maganda, pakain nyo nilang sa mga aso nyo yung tried and tested natin na SDN dog food, the best dog food in the multiverse, Super Dog Nutrition. Ito po kasi, yung Super Dog Nutrition ay natural na ingredients na talagang food for carnivores, kaya hindi po nagre-react. No? Pero kung yung aso niyo po ay allergic sa poultry or sa chicken, wag po ito yung gamitin ninyo. Wag itong SDN42 original. Ang gamitin niyo po yung SDN42 beef or yung SDN21, walang chicken po yun. Meron kasing SDN28, mas mura yun. SDN21, yun yung mga pamasa natin. Meron din tayong Milo and Friends dog food. Wala ring poultry yun. So, if your dog is allergic to any ingredients sa kinakain niya, maaari pong mag-cause din ng babaho din po yun. And pwede rin mga metabolic disease, no? Pwede nyo ipa-check up sa vet ninyo kung talagang terrible yung amoy ng aso ninyo. It could also be because of some dental problems. Baka po may bulok ng ngipin yung aso ninyo. Siyempre, pag bulok yung ngipin, hawa yung kabulukan, yung amoy sa saliva niya. Tapos siyempre, dinidila-dila yan sa mga paws niya. Yung paws niya, pinapampay niya sa mukha. So, kung makalat yung amoy, ayun pala, galing sa bibig yung amoy ng aso ninyo. So, check that also. And in general, cleanliness, no? Kapag kayong aso niyo kumain, syempre, didila ngayon yan sa buong katawan niya. Baka yung kinakain po niya ay, napapanis. So, check na rin, no? I'm sure hindi naman kayo ganun kahina mag-isip, pero may mga tao na hindi nila alam na dahil pinapakain nila yung aso nila ng mga table food, lalo na kung raw. Siyempre, dumidila yan. Tapos may mga dugo-dugo pa yung iba. Pinapakain nila ng raw. Tapos didila. Siyempre, puro bakterya yun. Pagka natuyo yun, hindi basta-basta naman namamatay yung mga mikrobyo na meron ng mga raw foods. Lalo na blood. Gustong-gusto ng mga bakterya yung blood at saka yung katas ng mga karne. So, pag dumami yung bakterya, bumabaho po sila kagad. So, hugasan niyo po with soap and water yung bibig ng aso ninyo after eating, pati yung kanilang mga feeding bowls, etc. Pero mas maganda talaga SDN ang ipakain nyo kaysa raw meats, kasi ang raw meats nga may mga viruses yan na pwedeng laman niya, o pwede pong merong mga superbugs yan, mga antibiotic resistant microorganisms, mga protozoans, bacteria, fungus, worm eggs. So I do not recommend, no. The Veterinary Medicine Association of the Philippines and other countries do not recommend feeding raw meats sa inyong mga dogs, no, for many reasons. But if you want, aso niyan, buhay niyan, bahala kayo. Ito pong pagbaho po ng mga dogs agad-agad ay pwedeng maiwasan if you bring your dog to a vet, no, para sa overall health niya, and use Super Dog Soap, feed SDN, and keep your dog dry and clean at all times, no? Siguraduhin niyo rin yung lugar niya ay dry and clean. And baka naman pinapabayaan niyo sa labas yung aso niyo. Syempre, pag makasalamuha yan ng ibang aso, laro-laro sila, ang baho ng mga kalaro niya, di ba? So baka pag uwi niya ay amoy na rin, dumi na rin siya. O kaya baka, di ba, may mga aso kasi mahilig maghihiga sa mga, alam niyo, yung mabaho, may patay na pala ka minsan, gustong-gusto nila ipahid yung leeg nila. May mga ganyan mga aso, kaya keep them, in a secure place na monitor nyo kung ano yung mga pinagagawa ng aso ninyo. Alright, so yan po yung masasabi ko po tungkol sa mga asong mabilis bumaho. Thank you po sa inyong pakikinig at sa pagsunod. Share this video kung may matutulungan kayo by doing so. Thank you po. Suba.